Magandang gabi sa inyong lahat. In today's video, gagawa tayo ulit ng panibagong network design para sa isang networking problem. Bago tayo mag-start, ang gagawin muna natin is basahin muna natin kung ano yung problem na yun. You are employed at a 3-story mall that has been in operation for 5 years. Since its opening, there has been no maintenance performed on the network infrastructure or end user devices. Wi-Fi can easily be hacked and used for cybercrimes. Eventually, all the devices failed. As a solution, the mall manager purchased 35 computer units along with 10 switches and 3 routers, 1 PT router and 2 2811 router, which are to be distributed across the 3 floors. For the network configuration, only OSPF, Open Shortest Path First, is to be used. Your task is to design the new network accordingly. So, ang gagawin daw natin dito is magde-design tayo ng network na merong 35 na PCs, computers, then 10 switches, 3 routers, isang PT, tsaka 2 2811 routers. Tapos, i-distribute natin siya sa 3 floor na building o kaya mall. So, let's start. Ang gagawin muna natin is i-drawing muna natin yung 3 floor. Isa na lang gagawin ko na kulay, which is kulay cyan. And okay. Zoom in lang natin. Zoom out, sorry. So, mag-drawing tayo dito ng 3 floor. As representation ng mall. So, now, ang next na gagawin natin is maglalagay tayo ng 3 routers muna. Yung isang PT router. Or unahin lang muna natin yung PT router lang muna. Then, yung 2 2811. Ilalagay ko na sa first floor. Tapos sa third floor isa. Yung PT router pala is nasa second floor. Lagyan natin lang ng indicator kung anong floor to. Para mas maayos tignan. Yan. Now, nilagay natin yung 3 routers. Ang next na gagawin natin is yung mga switches naman. Meron tayong 10 na switches. So, i-distribute natin to dito sa per floor. Ang gagamitin natin na switch dito is lahat ay 2950-24. Nalagay ko yung 3 dito. Bibigay ako ng tigta 3 per floor na lang. Sorry. Yan, may 9 na tayo nilagay na router. 10 ang kailangan natin. So, may sobra pa tayo na isa.
Yung isa is ilalagay ko na lang siya dito sa may second floor. Explain ko na lang mamaya kung bakit. Yan. Example na tayo ng routers. Next naman natin is yung 35 na PC. Didistribute na natin dito sa tatlong floor. Ito, 35. So, mag-start tayo muna sa floor 1. Dito sa floor 1, lalagyan ko siya ng 4. Sa may first na switch natin. Usapin lang natin ito para mas masignan. Palitin natin si switch 0 kasi yun yung pinakauna dapat. Apat dyan sa first na switch. Tapos 4 ulit dito sa second. Tapos 4 ulit dito sa may pang tatlong switch ng first floor. Ayusin ko lang mga PC. Layo-layo ko na lang sila para mas makita nyo. Yan, tapos maglagay ulit ako ng tiga-4 dito sa per switch sa second floor. Tapos maglalagay ulit ako ng 4 dito sa first at saka second switch dito sa third floor. Tapos, 3 na lang doon sa may last floor. So, ang magiging equivalent nito is may 12 dito sa first floor plus 12 dito sa second floor. May ano na tayo, may 24 na tayo na PC. Saka 11 dito sa third floor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 24 plus 11 is 35. So, na-meet na natin yung kailangan na PC natin dyan. Sa network na to. Design. 35 pala. Sorry. So, next na gagawin natin is balikan natin lahat ng PC sa respective na switch nila.
Yan, na-connect natin lahat yung PC sa respective na switches nila. Ngayon, i-connect natin yung switch dito sa isang switch na sobra natin kanina na sinabi ko. Ang purpose itong isang switch ito is mag-act siya as main switch na nila for the network. Gagamitin natin is crossover cable. After nyan is connect na natin yung mga routers dun sa main switch para manage sila yung network. Gamitin natin dito na cable is straight through. After natin makonect yung mga routers dun sa main switch, ang next na gagawin natin is connect natin tong tatlong routers natin. Pero bago natin gawin yan is kailangan muna natin maglagay ng module sa 2811, serial module niya. So, punta tayo dito sa may physical. Turn off natin to. Sa router 1 muna ilalagay natin kasi 2811. Then, select natin yung WIC1T.
Lagay natin dito. Then turn on. Then X. Ito naman tayo dun sa may router 2 na 2811 rin. Tapos lagyan natin siya ng module na WRC1T. Huwag kalimutan rin i-off. Tapos on ulit. Then X. Then lagyan natin siya ng serial DCE. Lagyan muna natin dito sa may router 2 na lang. Dito na tayo nag-start. Tapos saksak natin siya sa serial 3. Tapos ito sa may first floor, yung sa may router 1. Saksak natin siya doon sa may PT router sa serial 2. So, yan. Na-connect natin lahat ng devices. 35 na PC, 10 na switches, tsaka 3 routers, 2 2811, tsaka isang PT. Ang gagawin lang natin ngayon is configure na natin, bigyan natin ng IP yung network natin. Ihati natin siya sa 3 per floor. Gagawin natin network 1 dito sa floor 1, network 2 dito sa floor 2, tsaka network 3 sa floor 3. So, let's start. Ilagay natin dito. Network. 1 muna. First floor. Ang gagamitin natin IP dito. I-start sa 192.168.10. Tapos 0 to 255 except yung 0 at 1 kasi yung 0 is base at saka yung 1 is gagamitin natin sa default gateway nila. Default gateway natin 192.168.10.1. Yan. So, i-configure na muna natin. Mag-start lang muna ako dito sa my router na router 1 kasi siya yung nakakonect doon sa first floor. Siya yung kukonect natin sa floor, I should say. So, punta tayo sa Ethernet 00. Nalagyan natin na default gateway dyan is 192.168.10.1. So, after nyan is iset natin text string limit. 10 na lang rin. Yan na, sakto na yan. Then, turn on na natin. Then, X. Then, configure natin yung mga PC dito. Gamit ang net IP na to. Mag-start tayo sa 2. Tsaka yung PC 0 muna unahin natin lagyan ng configuration. First default gateway, dapat 1 yung pinakadulo.
Yan, tapos na natin na-configure yung ano, yung network 1. Ang next naman natin na i-configure yung network 2, which is itong nasa second floor, floor 2. Nilagay ko na yung ano niya, IP niya, tsaka default gateway na lang. Kasi tatype ko lang siya para mas mabilis na lang. So, hindi naman gagamitin natin dito kasi para silang kaparehas sa network 1. DG pala yun. Sorry. Pero pwede naman natin yan. So, let's configure. Lagyan natin dito yung default gateway ng network 2 sa may PT router kasi siya yung connect doon. Saan na-connect siya sa may Ethernet 00. Tapos turn on natin. Kapit lang natin to para mabilis na tayo mag-terminate sa may ano, PCs. Mag-start tayo kay PC 12. Ayan, tapos na natin na-configure yung network 2. Na mag-proceed naman tayo sa network 3. Lalagay ko lang ulit yung IP at saka default gateway nila.
Gagamitin naman natin dito is 30 para yun hindi siya parehas dun sa network 2 tsaka network 1. Default gateway tsaka IP niya. Yan. Mag-start na tayo sa pinakataas na router, router 2, last router. Sa third floor. Config natin. Pass Ethernet 00 rin yung pinagkapitan. Doon sa may main switch. Palitan na natin ng 30 to. Then turn on. Then next. After nyan, configure naman natin yung mga PC na. Start na tayo dito sa may PC24. Ayan, natapos na natin na i-configure yung network 3. Ang next naman natin na gagawin is pagkoconnect na natin yung mga router sa floors. Dito sa first floor sa second floor. Kasi third floor sa second floor. O kaya yung 2811 dito sa baba ng router 1, i-connect natin sa router 0 na PT router. Or sa taas dito na 2811 na router 2, i-connect natin sa PT router doon sa may second floor. So let's start. Type ko lang muna dito kung ano yung ilalagay lang natin doon sa serial nila. Since isa lang yung nandito sa mga 2811 na serial, SE na lang ilalagay ko dito. Tapos yun na lang ilalagay nyo na IP niya. Tapos dito naman sa taas is SE nga. Inti.0.0.2. Then mamulit natin.
Tapos dito naman sa PT router, dalawa yung kailangan natin dito since dalawa yung connected sa kanya na router. So, lalagyan ko siya ng ng indicator kung saan ilalagay siya na serial dito sa dalawa. So, let's start. Sa serial 2/0. Ang lalagay nyo dito dapat is 10.0.0.3. Tapos sa may serial 3/0 is 20.0.0.3. Ayan. So, i-configure na natin. Ang router, mag-start tayo dito sa router 1 sa pinakababa. Punta tayo sa may config. Serial niya. Lagyan natin ito. 10.0.0.2. Then set natin yung clock rate niya sa 64. Since OSPF yung gagamitin natin na routing protocol. Turn on. Punta naman tayo dito sa may serial sa may taas. Ay, sa may router sa may taas. Yung router 2. Serial niya. Ilagay natin dito. 20.0.0.3. Set natin sa 64 rin. Yan. Double check natin kung ilagay yung 64. Ayan, okay na. Okay. Ngayon yung sa PT router naman, yung dalawa. Mag-start tayo dito sa serial 2/0. Ang ilalagay natin dyan is 10.0.0.3 para mapag-connect natin doon sa may router 1. Set natin ito to 64. Turn on. The next. Ito naman tayo dito sa may serial. Balik lang natin ito sa 64 yung sa may serial 2. Tapos punta naman tayo sa serial 3. 64,000 rin. Then lalagay natin dito is 20.0.0.3. Then, ayan. Turn on. X. Tapos tingnan natin kung babalik yung clock speed niya. Balik natin to sa 64,000 dapat para makakonect sila. Then, yan. Napag-connect na natin lahat ng devices. Ang next na gagawin natin is i-set up na natin yung dynamic routing protocol natin which is yung OSPF. So, bago tayo mag-start is ito pala yun. Open shortest path first yung meaning niya. So, let's do it. Punta tayo dito sa may first router natin sa may 2011. Punta na tayo dito sa may CLI. Type nyo exit. Okay lang kay caps lock. Pero try ko na lang i-lowercase lang lahat para mas maayos. Pero start. Ang ilalagay natin dito is router OSPF 1. Next lagay natin dito network. Tapos ang ilalagay natin dito is yung mga network na nakakonect sa kanya which is itong mga network na sa floor 1. Network 1 to. Kasi yun yung kaparehas na IP na sinetup natin dito sa kanya kanina. Sa may fast ethernet niya. Kaya yun yung ilalagay natin. Tsaka yung connection nila ni router 0 which is yung PT router tsaka siya. Yung 10. Ilalagay natin yung base. So, ilagay natin dito yung base. Mag-start na lang muna tayo dito sa dalawa. Connection nila ni PT router tsaka router 1. 2011. So, yan, lagyan natin yung base nung connection nila. Ito. And after nyan, lagyan natin yung wildcard mask. Para makuha pala yung wildcard mask is kailangan nyo lang baliktarin yung subnet mask nung IP na nila dito. Kung anong class sila. Kung class A,
Ilalagay mo dapat na wildcard mask dun is 0.255.255.255. Tapos class B is 0.0.255.255. Tapos class C 0.0.0.255. So since class A itong type natin dito, yung ilalagay natin dito is 0.255.255 as wildcard mask niya. After nyan, space, lagyan nyo ng area 0. Since SPF yung gagamitin natin na configuration, enter lang. Tapos yung next naman na natin yung base ng network 1 na pinag-connectan niya. Since class C yun, palitan lang natin to. Ano natin? Network. Lang, nagloloko yung CLI. Ano natin? Network. 92.168.10.0. Tapos class C siya, 0.0.0.255. Then, area 0. And enter. And exit. Tapos punta naman tayo dun sa may PT router. Ang gagawin naman natin dito, ganun ulit. Pero, iba naman yung connections na. So, let's go. Let's type na exit. Then, router. OSPF1. Then, ilagay nyo dito sa config NIS network. So, yung base yung mga nakakonect sa kanya. So, dito naman sa PT router, since unahin muna natin yung connection nilang dalawa ni router 1 doon sa baba. So, ang magiging base natin is ito, yung base nitong 10.0.0.0.3. So, yung base niyan is 10.0.0.0.0. Ilalagay natin dito. 0.0. Tapos yung wildcard mask niya, class A. So, 0.255.255.255. Then area 0. Saka, enter. Ito. Ayun, lumabas na siya. Ibig sabihin, naka-establish na ng connection. Naka-establish na siya ng connection dito sa router 1 natin kapag lumabas to. So, enter. Ang next naman natin ay network. Is yung direct na nakakonect na dito sa may network 2 natin para may connect natin sila dun sa router na yan. So, ano yung 2.168.20.0. Then, yung subnet mask niya, balikan rin lang natin as wildcard. So, kasi 0.0.0.255. And after nyan, area 0. And enter. And exit. Then, exit ulit. Now, testing natin kung gumagana yung network dito sa may floor 1 at floor 2 kasi na-set up na natin. Mag-send tayo ng simple PDU kay PC0 to PC23. Dalawang beses. Ganyan lang sagot. Ayun, nag-successful na. Sabihin gumagana na yung network nilang dalawa. Try natin sa ibang PC. PC22, PC3. Dalawang beses. At ayun, successful na. So, ibig sabihin, gumagana itong dalawang network natin. Ngayon, ang next na gagawin natin is yung i-connect na natin yung sa third floor ng mall. Ito. Yung sa may router 2. So, delete muna natin ito. Then, punta tayo dito sa router 2. Punta tayo dito sa serial niya. Okay. CLI pala, sorry. Then, lagyan natin dito. Exit. Then, router OSPF 1. Then, network.
Then, ilagay natin yung base ng mga nakakonect kay router 2, which is itong CPT router, tsaka yung network dito sa may number 3, since ginamit natin doon sa fast ethernet na yung IP nila, IP base nila. So, let's go. So, ang next na gagawin natin muna is lagay muna natin yung connection lang between dito, yung base ng IP, serial IP nila dito sa may PT router tsaka router 2, which is 20.0.0.0, and space class A to, so 0.255.255.255 ang wildcard mask niya. Then type nyo area 0, and enter. At yung next naman na network natin, yung base naman ng network 3 is 192.168.30.0, class C siya, so 0.0.0.255 yung wildcard mask. Then set natin area 0, and there. Then exit. Turn yan. X, balik tayo kay PT router. Mag-establish naman tayo ng connection dito sa kanya. Set up natin sa line na dito. Sa dalawa. So let's go. Now let's type router OSPF 1. There. Then ilagay natin dito yung network na lang nilang dalawa ni router 2. Yung IP nung serial nila. Base IP ng serial nila pala, sorry. Then 20.0.0.0. Tsaka ilagay natin dito space. Class A siya, so 0.255.255.255 yung wildcard mask niya. Then area 0. There. Yun, may lumabas na text dito. So, ibig sabihin na-establish na yung OSPF connection nila. So, exit. There, tapos exit. Set up na natin yung OSPF na routing protocol. So, X na tayo. Testing na natin kung maka-deliver na tayo ng simple PDU doon sa pinaka-top floor, sa third floor. From first floor, start tayo sa PC0. Tapos doon sa may PC34, dalawang beses. Ayun, nag-successful na. So, ibig sabihin, nakakasend na ng simple PDU o data yung or packets yung sa may floor 1 papunta doon sa may floor 3 ng mall. Ayan. Successful. Successful na. Successful. Failed. Ulitin lang natin. Successful. Now, sige. Tignan natin kung gumagana siya sa lahat ng floor. PC5 to PC15. Failed. PC5 to PC15. Successful. Gumagana siya. First floor to second floor. Ngayon, first floor to third floor. Ulit. PC5 to PC29. Successful na siya. Tapos try natin naman yung sa may second floor. PC17 to PC4. Successful. PC32 to PC20. Successful.
So, ibig sabihin itong network natin is gumagana na siya. Ginamit natin na routing protocol is OSPF. Ayan. Nagwo-work na siya. Plus na. Try natin sa third floor papunta doon sa first floor. Successful. So, ibig sabihin nito is yung network natin is gumagana na maayos. So, ito na yung design natin dito sa problem na to. May ano siya. 35 na computer. 12 dito sa first floor. 12 dito sa may second floor, tsaka 11 dito sa may third floor. 12, 12, 24 plus 11, 35. Then may 10 na switches. Tatlo sa first floor, tatlo sa second floor, apat pala sa second floor kasi yung main switch, tsaka tatlo doon sa may third floor. Tsaka yung 3 routers natin. May isang PT sa second floor, tsaka sa first floor, tsaka third floor is 2011. Tsaka nagamit na rin natin yung OSPF, Open Shortest Path First na routing protocol dito sa sa network natin na gumagana naman siya. Then, yan ang design natin. Thank you so much for watching. See you in the next video.